Duterte. Kumbaga, Vice President si Sara. Wag naman ganun na pamilya Duterte kakalabanin mo yung mga Marcos. Kasi ang pangit sa side ni Sara Duterte na gaganunin mo, nakaposisyon si Sara tapos gaganunin ng mga kapatid pati nila President Duterte. Wag naman ganun. Kumbaga, kung pwede sana, supportahan na lang natin kung sino yung nakaupo. Wala namang ginagawang masama yung tao. Opo. Bakit kailangan mag-decide? At saka sino ba naman siya para pag-decide ng tao? Kasi halal ng bayan yun. Blood chapel naman, mahal nyo yung Pilipinas, ay yung mga Marcos. Ang kailangan lang mawala yung corrupt. Tanungin lang namin, sir, kung sino yung binoto nyo last election for president. For president, binoto ko si Lenny Robredo. So next question ko, sir. Sabi po kasi ni Mayor Basti Duterte from Davao na mag-resign na lang daw si PBBM. Ano po yung opinion nyo dito, sir? Sa nakikita ko naman, okay naman si Bongbong Marcos maging presidente. Kumbaga, Vice President si Sara. Wag naman ganun na pamilya Duterte kakalabanin mo yung mga Marcos. Kasi ang pangit sa side ni Sara Duterte na gaganunin mo, nakaposisyon si Sara tapos gaganunin ng mga kapatid pati nila President Duterte. Wag naman ganun. Kumbaga, kung pwede sana, supportahan na lang natin kung sino yung nakaupo. Kasi mentras na nag-iiba tayo ng ganyan, ng walang pagkakaisa, nakakaisip sila ng charter change kahit di naman sana kailangan magpalit ng charter change. Kasi tutusin, okay naman yung republic natin. Bakit sa China, Republic of China, okay din naman. Bakit tayong Republic of Philippines, anong pagkakamali doon? Di ba yung China nga, republic sila, hindi naman nagkaroon ng problemang mga ganito. Dapat tayo magkaisa kaysa yung ganyan na away nila Baste, kaysa kay Bongbong, dapat magkaisa na lang. Yun ang the best. Yun, salamat, sir. So next question ko, sir, payag ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Hindi ako papayag dyan. Hindi ako payag kasi tinuturing naman natin yung mga kapatid natin na Muslim na sila. As in sila. We respect them, kung ano yung pananaw nila, kung sino yung Diyos nila. Diba? Rinerespeto natin sila. So sana, wag naman ganun kasi panahon pa nila Rizal, hindi pa nga tayo buhay, Mindanao na siya . Dapat hanggang sa huli, mamatay tayo, ganun pa rin, walang nabago. Pero at the end, kung sino nakaupo, supportahan natin. Ayun. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Mayroon po kasing mayor na gustong pag-resignin si PBBM. Ano po yung opinion niyo dito? Kabayo kay Opo. Para sa akin, ano lang naman, di pa naman napapatunayan. Kailangan maglabas mo na lang facts para kung gusto nyo talaga kailangan talaga ng facts para may makita talaga. So next question ko, sir, payag ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Ay, hindi. Para sa akin kasi maliit pa nga yung Pilipinas. Tsaka nakilala ng Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao. Parang alam nyo yung pag-umiwala yung Mindanao, Luzon, Visayas na lang. Tsaka parang para sa akin napakaliit ng Pilipinas. Kasi umiwala pa sila tapos gusto nilang parang Singapore, di ba? Yun yung sinasabi. Para sa akin parang napakalayo at parang napakahirap sa estado ng Pilipinas. Magtulungan na lang, yun lang sabi para maayos mga problema. So, hindi ka papayag talaga, sir? Okay. Well, opinion ko lang yun para sa akin. Ayan, sir. Thank you, sir. Thank you po. Pwede po, first question ko po, sino po yung binoto nyo nung nakaraang election for president? Si Isko, Mayor Isko po. So next question ko, sir, mayroon po kasing mayor na nananawagan na mag-resign na lang daw si PBBM. So para sa inyo po, ano po yung opinion nyo sa ganitong pangyayari? Hindi naman dapat mag-resign kasi alal ng bayan yun. Opo.
Antayin nilang matapos ang term. Wala namang ginagawang masama yung tao. Opo. Bakit kailangan mag-resign? At saka sino ba naman siya para pag-resign ng tao? Kasi halal ng bayan yun. Yes po. Kaya hindi dapat siya pag-resign. Opo. Pero, Ang bayan ang may gusto sa kanya. Kasi kung hindi siya gusto ng tao, hindi siya ibubuhat. Opo. no. Tsaka okay pa naman yung alakad niya naman. Wala pa naman siyang ginagawang anuman yan. Ayun. Thank you, Tay. Next question ko po. Payag po ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Ay, hindi. Hindi dapat iwala yung Mindanao. Opo. Kasi lupain talaga ng Pilipinas yan. Kahit na nagkakaroon ng konti sigalit sa Mindanao at saka yung mga Muslim at saka Christian, hindi dapat. Kasi pare-pareho naman Pilipino yan. Yan eh. Ayun. Tay, thank you po. Salamat po sa... Thank you so much, Nay. Thank you po. Okay. Kailangan lang doon Yung ano po. yung magkaisa, yung magkaroon ng resettlement. Hanggang ngayon, walang unity. Pero narinig namin kanina tayo, ang binuto mo si Isko. Pero nung nakaupo si BBM, sinusuporta na lang po natin ba? Mas kailangan, dapat na sumuporta kayo sa Pangulo. Kasi haalal na ng bayan. Hinalal siya ng bayan, Oo. ng bayan. Kasi kaya ako na may binoto si Isko. Dahil nung nangangailangan kami, siya ang tumulong namin. Okay. Yun. Lalo na nung pandemic. Malaki na tulong sa namin. Malaki na gawa namin. Ayun. Sa akin lang yung Pagkakaisa. Nagkakaisa. yung patotoo lang sa nangyari sa akin. Opo. Tama yan. Kasi, Siyempre kung sino yung nakatulong sa iyo, yun ang susuportahan mo rin. siyempre, kayo man lumagay sa akin. Opo. Ewan ako. Tama. Ewan ko. Nung naghihirap ako, pandemic, wala kaming malapitan, wala kaming mapang. Cisco ang tumulo sa akin para makaraos Opo. ang mga pangangailangan namin. Kagaya ngayon, yung buong Maynila, kaya nagkaroon ng kahit pa paano, nagbigay si Isko ng konting halaga para sa mga senior, buwan. May tinatanggap kami sa kanila, sa mayor. O siya nag-umpisa noon. O, At saka mahal na mahal ni Isko yung Malaki mga pa- senior citizen. ayun nga, malaking bagay sa amin yun. Para sa amin, lalo na kami. Wala naman kami hanap buhay. Wala na akong trabaho. Gusto ko magtrabaho, wala naman mapasukan. Yes po. Kahit pa paano, malaking luwag ang ginawa sa amin. Opo. Okay. Pero gusto ko rin si Marcos. Opo. Ba't din ako dyan, kahit nung panahon pa ng tatay niya eh. Maka Marcos na rin ako eh. Dahil si Marcos, mabuting tao yan, yung tatay niya. Malaki na gawa niyan sa bansa natin. Kaya siyempre, may mga kabinete na siguro hindi naging maganda, Opo. masama. Kaya nag-iiba ang timpla tuloy. Power Oo. ang nila, hindi naman totally Pero sa totoo Ang lang, dami kasi sa cool, sabik sa kapangyarihan siya. pero sa totoo lang, maganda ang naging palakad ni Marcos. Ang ganda naman Panahon ng talaga. tatay niya. Maalwa ng buhay ng mga panahon na yun. Kahit nung ibaba yung martial law, Okay naman. hindi naman talagang martial law na kwan eh. Hindi. Kundi kailangan lang disiplinado yung Affected mga ka lang kung ano ka, tao. violators ka ng mga batas. Opo. No violators ka. Talagang apektado ka. Sasaklawan Kasi yung ano mo, makamarcos din kami nung araw. loyalist. Talagang kahit kailan, siya yung binoboto ko. Kaya lang, ito nung nakaraang taon lang na, gano'n na nangyayari. Manaw lang ako na utang na loob. Yan ang tunay na Pilipino.
Hindi nawawala sa Pinoy yan eh. Yung pagtanaw ng... Kaya nga kung minsan, sa sobrang pagtanaw ng utang na loob, ang daming naliligaw eh. Pero kahit hindi siya binoto ko, suportado ko lang. Siyempre, Oh, nanalo kita naman mo. yun. Kita mo. Kahit sa chat namin, pinanalalangin namin. Lahat ng mga magmula sa presidente hanggang sa barangay tanod, lahat yan pinapanalangin namin. Yun. Maaari magampanan mapayapa nila, ang Pilipinas. makayapat na maumunlad ang ating bayan. Okay. Sige tay, thank you tay. Tay, Nay, thank you po. Thank you po. Kailangan, Welcome. kailangan lang kami ni Pangulo. Kailangan mawala lang yung Corruption. Corruption. Number one. Yan lang number 1 na nagpapahirap sa akin. Hanggat hindi nawawala yan. Panawagan nyo tay kay PBBM. Ano pong panawagan nyo? Mensahe po. Insahe na lang. Pangulo, ako'y nandito ngayon sa likod ng post office at Opo. may nag-interview sa amin. Ako'y nananawagan lang na sana'y mapagbago mo yung Pilipinas at alam ko naman kaya-kaya dahil mula Chapol naman mahal nyo yung Pilipinas, kayong mga Marcos. Ang kailangan lang mawala yung korap sa pamamagitan nyo. Sana makapagbago natin yung mga nahalal na mga mayor, gobernador, congressman, at saka mga sa senado, mga senador. Sana matutukan nyo yung mga korap. Siguro pag nawala yung mga korap unlad tayo, unlad ang Pilipinas. Alam ko naman kaya-kaya yung paunlad niya, Pangulo. At sana masuportahan nyo kami, ang mga senior. Kahit pa paano. Yan lang po. Okay. Salamat tay. Thank you po. Thank you, Tay. Thank you po. Okay.